tayong mga Pinoy tuwing nasa mga pasyalan at ganahan, enjoy na enjoy. Halos hindi kumukurap, kagaya nito. Huwag ka raw aandap-andap dahil sa oras na madaan ka sa kanyang hanap, sure na ang gulat. Meet Doña Marites, ang golden statue ng Cubao sa Quezon City. Si Doña Marites mahilig magsuplada. Kapag ikay nasa harap niya, mahihirapan ka. Pero sa oras na maghulog ka ng ayuda, robotic moves ang hatid niya. May bonus pang selfie at the moves na nakakamangha. Nakipag-showdown sa mga bagets. May paswag at kaldag pa. Never ever niya ring nakalimutan ang paggalang sa matanda. Yun nga lang, ang kamay ni Lola, na-stuck na. Inay ko po, makakalis pa kaya siya? Bukod kay Doña Marites, marami pa raw siyang ibibida. Feels like heaven ba talaga o hell? Kapag na-meet mo ang malditang anghel, nariyan din ang fairy godmother character niya. Lahat daw ng makakakita sa kanya, tsak na tuwa at saya ang madarama. Pag nakita ko siya wala siya nakakatuwa. Kapag nakikita ko siya sa TikTok, na-amaze ako sa voice niya. Pag nakita ko siya, natutuwa ako. Dahil hindi siya yung parang usual nakikita natin in our everyday life. Ganun. And it's just nice seeing something bright here. Ang nasa likod ng gintong estatwa ay ang 44-year-old na si Rodel. Likas na raw kay Rodel ang pagiging komedyante at ang kanyang eye-catching costumes, siya rin ang dumidiskarte. Yung natuto na ako, na bigyan ako ng idea, sa lahat ng mga costume na ginagawa ko ngayon, ako lang po yung gumagawa. Sa dance floor, siya raw talagang champion. Since elementary, sumasayaw na talaga ako. Sumali din ako sa mga grupo, tapos pati college. Nagpe-pep squad din ako. Sige nga, show us your dance moves. Nagkaroon kami ng pagkakataon na masamahan si Rodel sa kanyang paghahanda. Pero si Ate Girl, in character, Ate Chona, agad-agad. Bebe, kailangan maganda si Doña Marites. Hindi pwedeng hindi. Kasi baka machismis tayo. Makalipas ang isang oras niyang paghahanda, ready na for the show ang Doña. Hello mga kalogs, nandito po tayo ngayon sa Farmers Plaza, Araneta City. Tara, samahan niyo ako at magpe-perform na ako. Let's go! Sa platform na ito, kaya niya raw tumayo nang aabot sa 8 oras kada araw. Dahil likas na makulit, hindi naman daw siya nangangawit. Kapag ang kanyang mga parokyano nahilig sa kanyang gimmick, dito na siya mag-uumpisang magligalig. Nag-ikot sa buong Farmers Plaza, naging maestro pa sa orkestra, may selfie pa kasama si Maglora. Bagamat mataray ang character sa gintong costume, sa likod nito nakatago ang ginintuang puso dahil ang kanyang pagsasakripisyo para raw sa kanyang tatay na may sakit. Ang una, para din po kasi inspirasyon ko dito yung tatay ko, papa ko. Papa ko kasi may sakit sa mild stroke. Kaya mas lalo kong pinag-iigihan para sa kanya. The show must go on, ika nga nila. Ang pinagdadaanan hamon, hindi mababakas sa palabas ni Doña. Sa ating mga manonood, abot tenga ang ngiting hatid niya at sa bawat hagalpak at palakpak, tiyak na abot langit ang kanyang ligaya.